Nakapag-deliver ka na ba ng kandila bilang isang delivery rider? Paano kung sabihin ko sa iyo na, huwag? Ako si Ryan at ito ang kwento ko. Noong Oktubre, last year lang ito nangyari. Isa akong Lalamove rider. Ang regular kong ruta ay mula Cavite hanggang Manila, vice versa. Noong gabing iyon, mga bandang alas 7 ng gabi, naghihintay ako ng booking na ang drop-off ay papunta sa Tanza, Cavite, dahil pauwi na ako. May pumasok na isang booking at ide-deliver papuntang Pedro Hill sa Hudulan. Walang itong ibang nakalagay kundi GCash payment ang fee. Kaya tumawag ako sa drop-off para itanong kung ano ang ipipick up. Sabi ni client, kandila lang daw ang ipapadala. At hindi naman siya nagmamadali, okay lang daw kahit mag-double booking pa ako. So sa isip ko, okay na to, kandila lang naman at pauwi na rin ako. Habang papunta ako sa pick-up point, may pumasok pang isang booking. PGH Postema ang drop-off at mga gamot ang ipipick up. Need daw ito i-deliver as soon as possible, kaya inaccept ko na rin dahil pauwi na nga ako. Nakuha ko na ang mga items at na-i-deliver na rin yung meds sa pangalawang nag-book sa Postema. On the way na ako papuntang sa Hudulan at nung papasok na ako sa village, tumigil muna ako sa guardhouse para magyosi muna. Habang nagyoyosi, naisipan ko na i-text ang drop-off para sabihing malapit na ako at para di na ako maligaw. Pinaandar ko na ang motor, inikot-ikot ko ang village. Pero wala akong makitang tao sa labas ng mga bahay. Kaya't iniisa-isa ko na ang mga bahay sa village hanggang sa wakas. Nakita ko na rin ang bahay na tinutukoy ng client. Tao po, sigaw ko habang nakatayo sa harap ng gate. May lumabas na matanda, nakasuot ng puting bestida. Tinanong ko ang matanda kung doon nakatira ang client at tumango lang siya. Iniabot ko ang mga kandila sa gate at pumasok na ang matanda sa loob ng bahay, dala-dala ang kahon ng kandila. Matapos ang 5 hanggang 10 minuto, naghihintay pa rin ako sa labas. Wala pa ring lumalabas para magbayad ng delivery fee via GCash. Kaya tinext ko ulit si client at chinat pa sa Lalamove app. Nag-reply naman si client, pababa na ako. Ilang minuto pa, na-receive ko na ang bayad. Paalis na sana ako nang biglang hinabol ako ni client. Nasaan na yung kandila? Tanong ng client. Inabot ko na po sa matandang babae, dinala na po niya sa loob ng bahay. Sabi ko. Bigla na lang tumakbo si client pabalik sa loob ng bahay at pagbalik niya, may kakaibang takot akong nakita sa kanyang mukha, namumutla siya. At nagsimula na rin akong kabahan. Nasa lamesa nga yung box ng kandila, sabi ng client. Pero ako lang mag-isa dito sa bahay. Nanlamig na ako nang marinig ko ito mula kay client. Paano nangyari yon? Tanong ko sa sarili ko habang nakatingin sa bahay. Para patunayan na hindi ako nagkakamali, pinikturan ko ang matanda kanina kasama ang box ng kandila. Ginamit ko pa ang flash para mas malinaw. Pero nang tingnan ko ang picture sa Lalamove app, laking gulat ko. Wala akong makita kundi itim na background lang. Sinubukan kong tingnan ulit at baka nagkamali lang ako ng kuha. Pero parehong itim talaga ang lumalabas sa screen. Nagsimula na akong kinilabutan ng husto. Ano ba to? Bakit ganito? Wala na akong nagawa kundi ibalik ang phone sa bulsa ko at magmadaling umalis. Pero hindi gustong magpaiwan ni client sa sobrang takot. Kaya pinasakay ko na lang si client sa motor at isinama pa pauwi sa amin. At doon sa bahay na lamang siya nagpalipas ng gabi hanggang sa sunduin siya ng kapatid niya na taga Naik, Cavite. Mula noon, sa bawat biyahe at delivery ko tuwing gabi, mas lalo na akong nag-iingat at kahit kailan
ay hindi na ako tatanggap ng order na kandila.